Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang latest survey para sa voter preference ngayong Mayo. Ating saksihan. Sa social weather station survey na kinumisyon ng Strat-Base Group, 12 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng mananong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Ping Lacson, Makati Mayor Abby Binay, Senator Bato de la Rosa, Congresswoman Camille Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla at Senator Amy Marcos. Isinagawa ang nationwide survey noong May 2 hanggang 6, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 na registered voters edad 18 pataas. Tinanong sila kung sino ang kanilang iboboto sa pagkasenador kung gagawin ng eleksyon noong panahon ng survey. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Patuloy sa paglatag ng kani-kanilang plataporma ang mga kumakandidatong senador. Ating saksihan. Suporta sa mga magsasaka ang inihayag ni Senador Ramon Bong Revilla sa Bohol. Batas para sa transportasyon ng ipinangako ni Congressman Bonifacio Bosita sa Laguna. Nakipagdialogo si Teddy Casino at nag-ikot sa Quezon City kasama si Jerome Adonis. Dekalidad na serbisyong panlipunan ang isinulong ni Congresswoman Franz Castro. Andun din si Mimi Doringo na nangampanya sa mga taga-Antipolo. Batas para mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa ang nais ni David De Angelo. Pagkakaroon ng Department of Disabilities ang iminumungkahi ni Attorney Angelo de Alban. Sa Muntinlupa, nag-ikot si Senador Bato de la Rosa. Programa para sa mga kabataan ang isa sa tututukan ni Senador Bongo. Eviction moratorium during disasters ang isusulong ni Senador Lito Lapid. Pagpapanatili ng diwang makabansa ang panawagan ni Senador Francis Tolentino. Libreng maintenance medicine ang itinulak ni Mayor Abby Binay sa Cavite. Iginiit ni Ping Lacson ang pagtutok sa pondo ng bayan. Pagpasa ng 14th month pay law ang tututukan ni Tito Soto. Ora mismong public service ang ipinangako ni Congressman Erwin Tulfo. Pagpapababa ng singil sa kuryente ang prioridad ni Benhur Abalos. Pagtutok sa edukasyon ang nais ni Pia Cayetano na nagtungo rin sa Cebu. Libreng public housing at pag-unlad sa kanayunan ang isusulong ni Manny Pacquiao. Karapatan ng Moro communities ang prioridad ni Amira Lidasan. Sa Quezon nangampanya si Congressman Rodante Marcoleta. Aumento sa sahod ang itinulak ni Liza Masa sa Quezon City. Pagpapababa sa presyo ng pagkain ang isa sa advokasya ni Kiko Pangilinan. Paglaban sa korupsyon ang iginiit ni Ariel Quirobin sa Nueva Ecija. Suporta sa maliliit na negosyo ang itinulak ni Congresswoman Camille Villar sa Maynila. Paiigtingin ni Bam Aquino ang serbisyong hatid ng Microfinance NGOs Act. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang motorisang naglagay ng aso sa trunk ng isang kotse. Ang paliwanag ng kapatid ng driver sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Viral ang post na ito ni Jay De Guzman tungkol sa paglalagay ng isang motorista ng aso sa trunk ng isang kotse. Kwento ng driver ni Jay, nalaman nilang may aso sa trunk nang biglang bumukas ang trunk at sumilip ang aso. Tapos nakita ko mayroong aso na hingal-hingal lang, haba-haba na ng dila. Tapos sabi ko, oh, ba't may aso ron? Sabi ko, bakit doon nilagay yung aso? Sabi ko, baka mamatayan. Sinara niya uli eh. Siyempre, sabi namin, baka masupukate yung aso. Sa updated post ng uploader, sinabi niyang nag-message sa kanya ang kapatid ng driver ng kotse at sinabing okay naman ang aso. Iniligtas lang daw ang aso at natakot ang kanyang kapatid na mangagat ang aso dahil bago pa lang sa kanila, kaya nilagay ito sa trunk. Sinisikap naming kunan ng pahayag ang driver ng kotse.
Pero nagpadala ang kanyang kapatid sa GMA Integrated News ng videos ng aso para ipakitang maayos ang lagay nito ngayon. Sabi pa ng kapatid, hindi masamang tao ang driver ng kotse, bagamat posibleng mali ang paraan ng pagbiyahe nito sa aso. Nilinaw rin niyang hindi sa pound galing ang aso, kundi sa isang kakilalang hindi na raw ito maalagaan. Pero naglabas na rin ang Land Transportation Office ng show cause order para maipaliwanag ng may-ari ng kotse at ng driver ang nangyari, gayon din kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanilang driver's license. Ang Philippine Animal Welfare Society naman, nakikipagtulungan na rin sa LTO at magsasampa naman ng kasong kriminal sa nagbiyahe sa aso. POS will be pursuing the criminal case. We are already drafting our criminal complaint against the registered owner. This is a clear violation of Animal Welfare Act. Nakalagay pa doon, if you place the animal in the trunks of vehicles, automatic, it is a violation under Section 4. Sakaling magliligtas ka ng hayop, pero natatakot kang makagat nito, payo ng POS, With a towel, you can bring the animal inside the vehicle. Yun ang acid test eh. Ano ba yung cruel? Kaya mo bang maglagay ng tao in the same situation? ayon sa POS, sakaling namatay ang hayop, 100,000 ang posibleng multa at hanggang 2 taon ang kulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sinlaki ng butil ng mais ang tipak ng yelong umulan sa isang barangay sa Lingayen, Pangasinan. Tumagal po ito na mahigit 5 minuto. Paglilinaw ng Pag-asa, normal lang ito tuwing may thunderstorms. Sa Tibuli, South Cotabato, nahirapang makatawid sa umapaw na sapa ang ilang namalengkeng residente. Naglagay po ng tali ang barangay para makatulong at humupa rin ang baha kinagabihan. Mahigit 2 oras namang stranded ang ilang motorista sa Lower Bala, Magsaysay, Davao do Sur dahil din sa baha. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at thunderstorms ang dahilan ng mga pagbaha. Nalusaw na ang LPA pero asahan pa rin ang mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bandang tanghali hanggang sa hapon at gabi. At may malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Halos 30 lugar naman ang makakaranas ng matinding init na posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Danger level po yan at posibleng magdulot ng heat stroke. Sa Metro Manila, kahit nasa 40 hanggang 42 degrees Celsius ang inaasang heat index, posible pa rin ang localized thunderstorms sa hapon o gabi. Patay matapos makuryente sa loob ng kanilang bahay ang isang batang babae sa Cadiz, Negros Occidental. Base sa kwento ng kanyang ama sa pulisya, nakita niya ang 6 na taong gulang na anak na may hawak na cellphone. Bigla raw isinaksak ng bata ang charger ng cellphone sa outlet pero nahawakan niya ang bakal na bahagi ng saksakan kaya nakuryente. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na siya nailigtas. Pasilip pa lang, kapat na panabik na ang mga eksena sa pagpasok ni Jillian Ward sa mga batang Riles. Gaganap po si Jillian sa serye bilang si Lady. Ay kay Jillian, professional at masayang katrabaho ang mga batang Riles boys. At masayang-masaya rin si Rahil Birria na muli niya makakatrabaho si Jillian na nakasama niya noon sa abot kamay na pangarap. Handa na bang sumabak sa action scenes si Jillian? Gusto ko talaga matry mag-action. Magpapaturo ako sa mga batang Riles dahil sila naman talaga ang pro sa ganyan. Patuloy po ang pag-aabang ng mga Katoliko sa labas ng Sistine Chapel sa susunod na hudyat kung may bago ng Santo Papa. Mahigpit pa rin ang pagbabantay sa Vatican kung saan nakadeploy ang mahigit 4,000 Italian police at ang anti-drone force. Maging ang paliparan, mga istasyon ng tren at iba pang lugar, hinigpitan na ang seguridad dahil sa dagsa ng mga pilgrim na mag-aabang sa unang paglabas ng mapipiling Santo Papa. At syaga namang naghihintay ang mga Katoliko para sa resulta ng ika-4 at posibleng ika-5 pagboto ng mga cardinal elector. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging
Saksi! Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.